Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya pa lang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing, kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw ano? Hala, ibalik mo iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin, "Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa." Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito, kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, ilang Pariseyo at ilang kampo ni Herodes ang pinupunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Sesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Sesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Sesar ang sa Sesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Ngayong linggo pong ito, tayo po ay bumalik na sa pangkaraniwang panahon. Matapos po yung mga kapiyastahan ng muling pagkabuhay, tapos po nung pagkat sa langit, tapos po ngayong nakarang linggo ay yung Pentecostes. Ngayon po, muli ang suot ng paring kasuotan ay kulay berde.
tayo po ay nasa pangkaraniwang panahon muli. At ngayong linggo pong ito, tayo po ay nasa ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, atin pong narinig kung paano ang Panginoon kanyang ipinaliwanag na dapat ibigay kang kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Alam po ninyo kung atin pong i-apply yun pong turo po ng Panginoon dito, atin pong alalahanin na nung mga nakaraang buwan o taon, mayroon pong mainit na debate, yung pong very heated debate. Ito po ay tungkol sa RH Bill or Reproductive Health Bill. Ito po yung kung saan ng mga tao ay nagsasabi na dapat hayaan po ang mga may asawa, ang mga mag-asawa o ang babae kung ano po ang ganyang gustong gawin sa kanyang katawan. Kung siya po ay gusto mag-contraceptives, mag-pills o mag-condom o mag-polygate, ang mga bagay na ito, ang sabi, wala nang pakialam ang simbahan diyan. Katunayan, mayroon pang mga nagsasabing, katawan namin ito, wala kayong pakialam dito. At ang batang andito, kung sino man ang andito sa loob namin sa papunan, wala kayong gagawa. This is our body. Kung kaya nga po, they are asking, nakakalungkot mang sabihin, pero may mga tao pong humihingi ng karapatang makapagpalaglag ng bata o yun pong abortion as how we call it. Pero mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, ating pong pagnilinilayan na para bang ganoon nga ang naisabihin ng Panginoon na mayroong such thing as separation of the material world and the spiritual world. Na kung anong para sa Diyos lang. Ang para kay Caesar ay kay Caesar lang. Katunayan, ito po yung hangad na gawin ng mga kalaban ni Jesus. Hangad siyang masilo na masabi niya na siya ay magsabi laban sa gobyerno, sa pamahalaan. Laban po doon sa mga manakop na mga Romano. Sabihin niyang, huwag na kayong magbayad. Ang lahat ay para sa Diyos. Gayunpaman, ang sabi ni Jesus, ibigay ang dapat ibigay kay Caesar at ibigay ang dapat ibigay sa Diyos. Ang ibig sabihin po, totoo, ang ating pong katawan, ang ating pong espiritu, may mga pangangailangan po yan. Kung ano po ang pangangailangan ng katawan, ibigay. Pagkain, yun pong tamang tulog, yun pong tamang ehersisyo, yan ay para sa iyong katawan o sa pisikal na iyong pag-aari, ika nga. Gayun din, ang tao, mayroon pong espiritual na aspeto. Kung kaya importante, you also pray. You also have time for retreats and recollection. Nagbabasa ka, parang iyong espiritu ay nabibigyan ng pagkain, sabi nga yung salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, totoo po, meron tayong katawan at meron tayong kaluluwa. Pero hindi ibig sabihin, may mga bagay na wala nang kinalaman ng Diyos. Hindi po natin kailanman masabi na pag araw ng linggo, Katoliko ako. Pag lagpas ng araw ng linggo, pag Lunes hanggang Sabado, hindi ako Katoliko. Hindi mo maaaring paghiwalayin ang iyong katawan at ang iyong espiritu. Kung kaya nga po, ang Diyos palagi may kinalaman sa atin. Hindi lamang sa ating espiritual na aspeto, kung hindi sa physical na aspeto. To give you an example, ilang tao na po ba ang naligaw ng landas dahil po yung paggamit po nila ng pera ay wala pong direksyon. Hindi po na ayon sa kalooban ng Diyos. May mga tao po na matapos mabigyan ng material blessings, ika nga, maaring pera, maaring trabaho, kalusugan o magandang itsura, pero hindi po nagamit sa maayos o sa tama. Maraming tao na po ang napahamak dahil po kailang pilit na inihiwalay. Iba ang aking espiritual, iba ang aking pisikal. Yung lahat ng aking pisikal, material, wala kayong kinalaman dyan. Walang kinalaman ng simbahan dyan. Walang kinalaman ang Diyos dyan. Nakakalungkot po kasi ang lahat ng bagay sa mundo, material, espiritual, ito po ay may kinalaman ng Diyos. At anumang bagay, pag ito ay inihiwalay mo sa Diyos, ito po ay naabuso. Anumang o sinumang tao na pag ito ay iyong hiniwalay sa Diyos, ika nga, you don't see him or her as a son of God or as a child of God, malamang maabuso mo yung taong yan. Kasi, pangkaraniwan lang naman yan. Hindi ko kailangang irespeto yan. Pero, sa tuwing naalaala mong ang taong yan, anak ng Diyos yan. Para sa taong yan, namatay si Jesus. You come to respect this person. At gayon din po, pag iyong naisip na ang material na bagay na ito
ay grasya at biyaya ng Diyos yan. Sana magamit ko ayon sa kanyang kalooban. Sana magamit ko sa tama. Sa gayon po, nagkakaroon ng direksyon ng ating pong buhay. Sa gayon po, ang mga material na bagay na ito ay lalo pang napagyayaman. Ang dahilan, ito po ay nagagamit ayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, totoo po, tayo po ay mayroong espiritu at mayroon tayong katawan. Ang bawat isa, mayroong partikular na pangailangan. Ibigay ang kay Caesar. Ibigay kung ano ang para sa Diyos. Pero, hindi nangahulugan na ang dalawang ito ay walang kinalaman sa isa't isa. Ang lahat po ng bagay may kinalaman ng Diyos. Sa tuwing tayo ay nawawalay sa Diyos, ang lahat ng mayroon po tayo nasisira, naabuso. Nawa po ngayong araw na ito po ang ating ipanalangin na ang lahat nawa ng mayroon tayo ay ating may alay sa Diyos sa pamagitan ng paggawa ng tama at paglilingkod sa kapwa. Yan po ang kalooban ng Diyos. Sa ating lahat, isang pinagpalang Martes.